Oho. Tapos pagka hinanapan ng assignment, may assignment, kinaiingitan talaga yan eh. Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinaingitan. Bagong transfer ako eh. Oho. Eh kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Oho. Kaya hindi natin may alis sa bagong pasok na senador, sa Senado. Na-intimidate siguro sila sa Nelson. Maring may ganon. Kasi yung magkakaklase, magkakakilala na sila. Totoo po. Bigla ngayong may dumating na bago, transfer eh. Aba eh, kung mag-recite talagang akala mo minemorize niya yung buong chapter eh. Yun. Ay, ma-unsettle lahat ang mga kaklase mo ron. Totoo po. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Ayan, at kung ano-ano ng intriga. Ang tawag sa iba niyan, para niya nabulabog ang tubuhan. Sa probinsya naman, nabulabog ang niya palaisdaan namin. Parang ganun po ang tawag dyan. Parang nag-iba-ihip ng hangin. Mga ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, kilala naman nila tayo dyan, ano? Wala naman tayong mga objectives na halimbawa magpasikat tayo. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato dyan. Kailangan nating isagawa sa katuparan, tuparin, itaguyod kung anong inihingi ng mandato natin. At yan naman po ay hindi na bago eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Sen. At doon, Sen, kinaingitan din po kayo doon. At alam nyo naman, ang nangyari... Hindi ako kinaingitan. Kinasuklaman ako ron. Halos po yun. Lalong-lalo na. Eh, siyempre, yung nakikinabang doon sa network na napasara. Totoo po kayo. Eh talagang halos maglupasay sila sa sa kaka-atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila eh. Opo, naunawaan. Sila, napagkamalan silang, masasabi mong nag-aral. Kung makapag-Ingles akala mo mas mahusay pa sa mga Totoo Amerikano, naman po. di ba? Pero ngayon hindi nila matanggap ang katotohanan sa likod ng pangyayari na yon. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Hanggang ngayon nga po, Sen, may kim-kim parang nanggalit sa inyo. Matakin nyo ng panahon na yun, tinawag kayong crush ng bayan. Di ba? Yung, pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng committee, di ba? Si Chairman Alvarado yata yun. Tapos tinawag din kayong rockstar doon. Eh, ganun talaga, Sen. Pero pagka sila, paano nalo yun? Yun ngayon, yan. Yan ang masakit na katotohanan. Ngayon parang nadadagdagan pa yung ganun. Ano? At ngayon po, ituloy na natin, Sen. Yaman din lamang, tinuloy nyo na po, sinimulan nyo na yung bagay na yan. Ngayon, na kayo po ay nag-iimbestigat, nakaunang araw na sa Blue Ribbon at mayroon po motu proprio investigation. Dapat yan ang tamang wording siya ni nakaunang araw pa lang. Nakaunang araw pa lang. Kasi ang dami na agad. Mukhang nabulabog na agad ang tubuhan. Mukhang nabulabog agad ang palaisdaan, Sen. Hindi dapat yung nakaunang araw. Yung parang nanlamang tayo pag nakauna. Gano'n. Unang araw pa lang. Yan, simula pa lang kasimple yun eh. Isang araw pa lang eh. Sa ganung kalawak na problemang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang eh. Laying the predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan noon. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. Alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng ganun, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng
mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang magiging, walang kumbaga. Huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng committee ko, kapatid niya Ay, teka, yun ang problema natin. Opo. Wala na akong problema doon. Sino na makasasagot yan? Di dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin lang ko dyan, Senator, no? Nung nakaraang linggo ay kasi sa mga nakaraang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko parang sabi ko parang hindi tama. Meron ako napansin na parang para bang halimbawa maliligo ka diyan, di ba? Okay. Maliligo ka. Oo. Nakapagsabon na ay sinubon mo pa uli. Bakit? Tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi, kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, di ba may privilege speech? Oo. Tapos after ng privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na, Nagsimula na? natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod, may bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakitang may ganon na Mabuti napansin mo yon, Nelson. Akala ko nga walang makakapansin sa inyo. Ayoko namang talakayin yon na parang ako lang. Baka isipin pa nila kung parang kayo pa namumuna kung anong motivation. Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Parang may sarili kang expose, may sarili kang version. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro ron, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung katulad At doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti isumite mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na
binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Opo. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang ha. Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, alam mo ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Matayo rin tayo. Natin. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. Iniinsulto niya ako Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan Pero ako sa tingin ko, bilang isa po
na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala pala kayong tiwala Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo nakakayanin naman ang isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako Lalo ng partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Opo. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy Oho. kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Nako. Subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa komite. Yun daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Oo. Na mag-create ng isang independent People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, diba? Naman. Yun ang Pwede proseso. naman kaming magdebate doon. Diba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita, Sen. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo Pangit yung sa 100 tao, 1.5 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election Oho. Kasi mukhang nasa pawa na sila ng Rodante Marcoleta
So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas? Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon. Kasalanan ko ba yun? Oho. Oo. Yun na nga. Hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oho. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi. Sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito eh. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi na-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Lunes na pala naka-schedule ito. Sen, yung second hearing nyo. Hindi nga, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Yun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. Ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech pala siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, Sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, maapektuhan ka ba? Yun yung sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. Na-out of focus eh. Puro, kumbaga, pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Sa bagay. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. Yung mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama, nagagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung akin patakaran. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan kasi meron na po ngayon TRICOM. Lunes kayo, Martes, magkakaroon sila ng investigation. BIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs, meron na rin. DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang... Pati yata barangay, meron na rin. May barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check naman. Tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Isang araw pa lang eh. Yun na nga po. Hindi nyo pa nahalata. Isang araw pa lang. Lahat na sila magsasagawa ng investigasyon. Pati DepDep, yung kay Balisacan, di ba? Hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestigan na rin.
ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung isa sinabi, wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. Nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Hinahamon. Di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? Hindi maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama, healthy makikinabang competition. makikinabang ang taong Taong bayan. bayan, opo. Makikita, sino kaya talaga sige. Makikita nila ang pagkakaiba ngayon. Hindi kayo maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga, sa halip na healthy competition, maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Nakita siguro ng mamamayan, parang tama yung landas na tinutuntun nito. Yun na nga. Hindi siya maingay. Simple lang siya. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Di ba? Ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Di ba, hala kayo sa buhay nyo? Biglang dumami ang mag-iimbestiga ngayon, Sen, ha? At ang gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di maganda. Di ba? Di maganda, sige. Baka naman kasi kako yung imbis. Halimbawa, si Secretary Manny Bonoan, di pa nakakatulog. Baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na... Yung kanyang isipan, hindi naman mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan. Anong iimbestigahan halimbawa ng department? Anong sabi mo? Yung DepDep. Yung dating NEDA. Yan, anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, di ba nung binabalita natin yan na mag-iimbestiga, i-review nila yung mga proyektong pinasukan na ito ng mga malalaking flood control projects. Kailan daw? Paano daw? Sinimulan na raw po nila. Jesus, Mariosi. I-assess daw po yan. Balik na lang tayo dun sa total magulo yung mga... Sa Lunes, Sen, ay... Anong aasahan natin? Baka naman... Nagpalabas na ng sabina. Si Senate President. Marami bang mga bagong madidiscover na naman? May inihanda ba kayo? Hindi naman. Kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag. Yung kasi mga iba wala. Maghintay kayo. Wala bang sagot na darating sila o nagde-decline? Hindi, ipa-arresto na raw eh. So ito ay hindi invitasyon? Hindi na, subpoena na ito. Oo nga, no? Subpoena na ito. Ang subpoena ay hindi mo pwede i-decline. Tama ba, Sen? Bahala sila kung darating sila o hindi. Di ba? Nako. Basta ako na magsasabi, Nelson, may pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Ilatag muna natin saan ang ating magiging box papuli. Meron ba tayong nasaan na yung ating wala pa. Discussion lang daw po muna. So, itong pinag-uusapan natin, yung flood control projects. Pero yan lang ang nagsisilbing pinakamukha ngayon ng corruption. Kasi nakita nila yung lawak, nakita nila yung magnitude, yung lalim, yung dami ng participants at yung pamamaraan kung paano ginagawa, katapos-tapusan talaga, lugi ang taong bayan. Hindi lang nalugi, ninakawan, nalugi, walang nangyari sa kanila kung pag-uusapan yung serbisyo na dapat sana ay para sa kanila. Imbes na sila'y natulungan, na serbisyuhan ng mga serbisyong pampubliko, lalong-lalo na yung nasa kahirapan, yung gagamitin para sa kanila, ninakaw pa. Kaya nagiging popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan 17 senators po 17 senators. Opo. Ngayon. Plus yung ex-officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang... Di ba? Para nilang iniinsulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling
sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Opo, mga datihan na nga yan eh. Oo. Pero teka lang sana, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen eh. Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So, di dapat sana ang Pangulo na nagsabi, huwag nyo na muna akong unahan. Pwede ba nga niya, mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba, ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Ano? Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, Opo. nagkausap kami ng Pangulo. Ba? At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Sen. Opo. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun mo ba? Akala ko Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, eh, no? Oo. O, pagkatapos namin nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tawagan, Sen, ha? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo, eh. Yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa, Yan, nako. mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi ako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Wala sa pagpipili ng JBC. Review. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan. Na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga nagbigay sa akin ng ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi nila nakuha yung bagay na yan. Nelson?
Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam nyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, hindi, Opo, iba kasi. hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman hindi nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Yan, kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yun. Mas mabuti ba yung ganito, Sen, na kaagapay nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. O ano masama doon? Kapag nagtagumpay ako, edi magtatagumpay ang taong bayan. Hindi ba para sa taong bayan ito? Sa bagay, binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung investigat committee ko ito At mandate nyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Iyon ang ano. Kaya ang tanong hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Ano pero yun para po? lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Kagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po narinig din ni Auntie Claire. Huwag na po kayong kumontra. Alam niyo pala. Ay, nako. Meron tayong Vox Populi. Ito na. Aba, meron eh. Sang-ayon ka ba? Kayo po ang aming tinatanong. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Sino nagpanungkalan nito? Si Kiko, tsaka si Soto. Tito Sen, ayun. Kung ang sagot niyo po ay, opo, sang-ayon ako dyan, letter A. Kung ang sagot niyo na, hindi po, hindi na kailangan yan. May blue ribbon na nga eh. B, hindi na po kailangan yan. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. Ang makikita niyo pong QR code sa inyong television screen, maging sa inyong mga social media account, itapat po ang camera ninyo at pwede na po kayong mag-type ng inyong mga reaksyon. A or B ang sagot. Pagkatapos nyo pong mag-type, pindutin po yung submit button. Makukuha na po namin ang inyong mga reaksyon. Kung gusto naman ninyong mag-text sa pamamagitan po ng ating text hotline, ito po, 0916-500-3846, 0916-500-3846. Huwag po kalimutan ng mga texter, ipakilagay po ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live po kami napapanood via Facebook at YouTube. Live streaming, YouTube at Facebook, Net25 News and Information. Mapapakinggan din po kami sa mga provincial radio station at dito po sa Mega Manila, DZEC 1062. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Resellers nationwide. Ayun, Nelson. Tuloy ang ating talakayan. Nasimulan na kasi ni Sen kanina yung punto ng may kinalaman sa corruption. Alam nyo, di ba nung Friday na napag-usapan natin, kung wala siguro ang corruption sa Pilipinas, mga 1960, sabi nga natin, nasa pangalawa tayo sa buong Asia. Nagsimula tayo 1965. 1965, opo. Pangalawa tayo sa buong Asia. Kung ang pag-uusapan ay yung per capita GDP. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965, Japan po ang number 1. Pangalawa tayo. Pangalawa Pilipinas, opo. Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayong bumabagsak.
tinalo po tayo naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa, ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia, Oho. at officially, Opo. last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Ah, ganun ba? Oh. Nung Biyernes pinag-uusapan natin parang, di ba? Binalikan ko eh. Oho. So, di ano, tayo na Di pinakahuli ba na yan. sinasabi ko, baka. Baka malagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, oo. nalagpasan na tayo last month. Naku. Ano ho ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating Ang kalagayan? kauna-unahan Oho. ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi, Nakakalungkot, ano? paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan at lumaganap ang negosyo. Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Oho. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaking ekonomiya pag dinivide mo. Kasi mas marami na tayong population kaysa ekonomiya natin. Babagsak ang ating per capita GDP. Ayun. So, kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat puro corruption eh. Oho. O yung ating infrastructure. O ngayon nakikita ngayon. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? O, makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, Nako. ang mga seaports natin. O, yung turismo lang natin, nakita mo. Nako, bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinulitika na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2 billion. Oho. Merong isang year doon eh. Akalain mo bumagsak sa 200 million, pagkatapos 2025, Gagawin 100 million. 100 million na lamang. Oho. Yung polisiya. Oho. Pero di ba sa pagpapayabong po ng ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayari ito na napasok ng corruption, Hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. Opo, yung mga big ticket projects, opo. Pagandahin mo yung road system mo. Yan, oo. Pagandahin mo yung seaports. Pagandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. opo. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Oho. Pagka natambak na yung mga wala nang paglalagyan yun ng yung container. Opo, yung mga container So, ban. yung opo. papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan para makapasok yung barko para ganito paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Oho. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorap yata sa buong Asia. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan, ay lalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw, Nelson, yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Ibig sabihin, medyo Paano natin malese. sisimulan? Oo, paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sangay, pati sektor, di ba? Oo. Pati media, may corruption eh. Kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption, mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung iiwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo Malapit na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin, Cambodia. Nako. Tapos, isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, #1 ka. Opo. Pagkatapos mapupunta ka sa bandang ilalim, anong ginawa mo bilang isang bansa? Baka pati Timor-Leste, lagpasan na tayo. Isip-isipin mo, 1965 din. Opo.
agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon, bata pero matalino. Oho. Nasa atin lahat ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Oho. Aba, ilang dekada lang iniwanan tayo ng Singapore, milya-milya. Naging tiger economy. Iniwanan tayo ng China, ng Taiwan, ng Singapore. Tayo ang nagpabaya sapagkat, ito nga, na-consume, nakain tayo ng corruption. Ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, flood control. Ngayon lang nabuksan siguro dahil talagang nakita, isip-isipin mo na 4 na taon lang, 2022, 23, 24, ngayon matatapos ang 25. 1.2 trillion ang ginugol. Opo. Ang ginugol sa flood control. Pero wala kang nakita. Dinaanan tayo ng baha. Oho. Nasaan ngayon yung pera na yun? Yun ang nakita, yun ang bumulaga ngayon sa kaisipan ng ating mamamayan. Oh. Ito yung baha pala na ito, panggising lang sa atin. Kasi kung hindi Baka bumaha... ginising na nga tayo ngayon eh. Oo nga, no? Pero ang ayaw ko ayaw ko lang, konti lang po, maraming hindi makapaniwala doon sa Ghost Project. Kasi parang sa dami daw po ng sistema na dinadaanan, parang imposible magkaroon ng Ghost Project kung Susundan yung proseso. yung proseso eh. Oo. Wala daw po dapat nangyaring ganun, Sen eh. Kailangan makinig ka sa Lunes. Aha. Okay. Makinig ka sa Lunes. Oho. O sige po, hindi namin ipipreempt yung bagay na yan, Sen. Balikan ko yung punto ng corruption. Bakit tayo nagkakaroon ng corruption? Isa sa sanhi ay yung huminang mga institusyon natin. Oho. Halimbawa yung media is an institution. Tama po. Kapag ang media ay isang malakas, matatag na institusyon, nakabantay, meron siyang kakayahang bantayan ang bürokrasya. Di ba? Opo. Siyempre, may mangingimi dyan na gumawa ng mga katiwalian sapagkat naka-expose ka sa media. Pero kung yung nagbabantay, yung sentinel, siya mismo ang korap, Nako. makikita mo. O imbes na makatulong ka sa pagbabantay sa kaban ng bayan, pag-usapan natin, paano na-corrupt yung, paano na-corrupt yung media in general? Nung ako'y nasa House of Representatives, Opo. nagtagal ako dyan, alam naman ninyo. Ang Opo. point of entry ko, 2004, nagtagal ako, umabot ako ng... Almost 16 years pala kayo dyan, Sen. Ano? Ngayon, sabi niya, Kung pa ako noon di ba? Mga member ng media. Kasi magkakakilala kami. Kilala ko sila. Araw-araw nandun talagang... Saka mga barkada din naman yung iba dyan. Opo. Baka gusto mo kanyang mag-PR ako sa'yo. Gawin mo akong PR. PR, public relations, parang ganun. Bakit ka ako mag-PR? Member ka ng media. Pwede naman ako mag-double na Teka mo lang ako, parang hindi ka ako tama yun. Kasi kailangan susulat ka sang-ayon sa nakikita mo. Kailangan objective ka. Oho. Hindi kung naging PR mo ako, kahit na, halimbawa, kahit hindi ako gwapo, pag-gwapuhin mo ako, parang hindi tama yan. Hindi, parang digdag nakita yun eh. Alam mo, corruption yung ganun eh. Hindi kanya susulat ako sa'yo. O kaya, sige, ayaw mo ng PR, pero gusto mo yung ginawa mo ngayon, isulat ko ng ganito. Opo. May slant. May islant. May content, sabi niya. Undisclosed content. O para nakita mo yung iba, kanya, halos everyday, may isang paragraph, may dalawang paragraph, binabanggit. Pumapasok. Boss, ganito yan eh. Monthly lang naman meron kami. Alam mo, hindi ko pinatos yun eh. Kasi nga naman, out of 300. Hindi diba? tama yun eh. Sabi ko, merong ethical issue dito eh. Merong ethical. Hindi mo na isusulat kung paano mo nakita eh. Kung ba mo nakita mo, mali talaga. Isulat mo eh. Pero dahil PR mo siya, hindi mo siya isusulat eh. So hindi mo nababantayan yung mali. Dapat ang PR mo ay bukod na tao talaga. Hindi Hindi siya mismo yung... Hindi yung media, hindi yung journalist. Kasi journalist na sinasabi. Nakita mo yung bias nila. Kaya may kinikilingan. Sabi nila, hindi, basta yung gusto namin si ganito. So kung wala kang PR, delikado ka sa kanila. Isa yon. Opo.
Yung mga institusyon natin, halimbawa, yung ating hudikatura, halimbawa. Justices, opo. Ang daming pressure sa kanila. Sige, pag hindi nyo kami dinesisyonan ng gano'n, buti na lang yung ibang pagdidesisyon ngayon. Medyo matatag, katulad ng impeachment. Ayan, opo. Pero yung iba, kung minsan, may nasasabi pa rin sa kanila. Halimbawa, bakit po kaya yung petition namin na tungkol sa budget ng 2025, hindi pa nadidispose? Oo nga pala, no? Matatapos na yun sana. Bakit mo nga ako tinatanong sa akin, di pumunta ka sa Korte Suprema? Bakit kanya yung defunding ng PhilHealth? Medyo din yun parang may sablay doon. Wala pang Oo nga, hindi pa gumagalo yan. Bakit yung habeas corpus na petition nung Duterte, tama po. Bakit Wala pa. Mga bagay-bagay na dapat sana ang inaasahan ng taong bayan ay magkaroon ng mabilis na disposition para nag-guide ang pamahalaan sa kanyang dapat na gawin. Pag nagtagal ito, teka muna, baka pumasok yung mga ganito. Teka lang sa'yo, bago nyo tuloy yung bagay na yan, kami ni Nelson para hindi na po mag-PR sa inyo, papasok na natin tong commercial para naman meron kami para naman meron kami pabiling kape. Patuloy po kasi nagbibigay ng paalaala tungkol sa rabies ang Department of Health. Ayun sa kabila po ng mas mababang kaso kumpara nung nakaraang taon, pinapaalalahanan po ang publiko huwag maging kampante at pairalin po ang pag-iingat laban sa nakamamatay na rabies. Panoorin po natin ang paalaala ng DOH tungkol dito. Mga alaga ko po ay pinapaturukan ko po taon-taon ng anti-rabies. Ikaw, anong alaga mo? Anuman ang alaga mo, kailangang mag-ingat sa rabies dahil ito ay karaniwang nakukuha sa kagat o kalmot ng mga hayop. Kaya, siguraduhin pabakunahan ng anti-rabies vaccine ang mga alaga ninyo kada taon o 12 buwan. Kung nakagat o nakalmot ng hayop, hugasan agad ang sugat at dalhin ang biktima sa Animal Bite Treatment Center sa loob ng 24 oras upang mabakunahan ng anti-rabies vaccine. Nakamamatay ang rabies, lalo na kung lumabas na ang mga sintomas nito gaya ng lagnat, pamamaga ng sugat, panghihina, takot sa tubig at hangin, pagkabalisa at paralysis. Maging responsible pet owner. Pabakunahan ang ating mga alagang hayop kada 12 buwan. Agapan ang rabies dahil bawat buhay mahalaga. Salamat po, DOH. At paalaala po sa mga may alagang hayop. Sana'y mabantayan natin mabuti yan. Sen, bago nyo lang po tuloy yan, basa lang muna kami ng mga reaction may kinalaman sa ating Vox Populi. Bago mo basahin yan, Jen. Sige. Nagre-reklamo yung ginawa kong Vox Populi system Ganun ba? Apakadami. Ha? Oo, first time ko na-experience ito, apakadami. Nag-react ang ating mga kababayan? Oo, ang dami. Yung iba hindi Tungkol na. saan? Yung ating Vox Populi. Kaya iba hindi nakakapaso. Pero ang dami. Sige, simulan natin para... Sige po, ang ating tanong sana nakikinig yung tanggapan ni Senador Kiko Pangilinan, at saka ni Senador Tito Soto. Ang ating tanong ganito sangayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para maimbestigahan ang anomalya sa flood control projects? B, hindi na po, pampagulo lang po yung investigasyon. Omar Magpayo, Pandacan, Manila. Hindi na po, tama na Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. Janice Perez, Chim Xiaochu, Kowloon, Hong Kong. B, hindi na kailangan, abangan na lang ang Blue Ribbon Committee. Feljun, Derit, Baliwag, Bulacan. Hindi na po, dyan naman po si Senador Marcoleta. Ray Cruz, 13 Martires, Cavite. B, hindi na po, panggulo lang para yan sa sariling interest nila. Lucius Hill, Iligan City. B, hindi na, gugulo lang yan. Walang na yan, andyan na si Senador Marcoleta. Abito Enriquez ng Hong Kong. B, hindi na kailangan, kayang-kaya na ng Senador Marcoleta yan. Ako, lalo sila magtatampo sa inyo dito, Sen. Nedy Hiastro, Pasay City. Tama na po ang Blue Ribbon, Virgilio Cabangal ng Cotabato City. B, hindi na po kailangan, nandyan na nga po ang Blue Ribbon Committee. Just Vlog ng La Union. Just, magandang hapon. Hindi na kasi aksya na lang sa pera yan ang taong bayan. Marites Santos, Mesa, Arizona. B, hindi na po kayang-kaya ng Senador Dante yan. Steve
Duklayan, Santa Rosa, Laguna. Hindi na po kailangan dagdag gastos lang ng pera ng bayan. Tama na po ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Jester San Mateo, Jeddah, Saudi Arabia. Hindi na. Blue Ribbon Committee lang ni Sen Marcoleta. Sapat na. Alex Imhada, Holy Spirit, Quezon City. Hindi po dahil magpapagulo lang sila sa investigasyon ng Blue Ribbon. Roel Concepcion, Parañaque City. Ilan pa lamang po yan, ha? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. Ha? Sa dami po ng gusto magpabati, baka itong kaya ko lang, ha? Opo. Pag-greet naman po, happy birthday kay Beng Jorge Palabasan. Jorge ba o Beng George? Beng Jorge Palabasan, Halili Kondo, marami pong salamat. At ganun din po, kay Kuya Yuan sa Ligumba. Kuya Yuan, sabi niya, happy watching po lahat po ng Iyunlad cooperative members, sa lahat po ng masugid na nanonood sa Saganang Mamamayan. Regards po kay Sen Dante Marcoleta at sa lahat po na bumubuo ng Saganang Mamamayan. Salamat din pa ng marami, Nelson. Mukhang buhos ang nakatutok ngayon sa atin sa YouTube at saka sa Facebook Live. Kahit saan ka pumunta. Yun na nga. Huwag nyo na rin pong kalimutan para makatulong din sa amin. At kumita-kita naman po kami ni Nelson at hindi na po kami mag-PPR. Ipaki-like nyo na po yung submit button at saka yung subscribe. Yun. Kasi pagka dumami po at umabot tayo ng milyon, may pambili po kami ng matsakaw. Yun. I-like nyo na rin yung page ko. Nelson Lubao. At saka yung page ko po. Para diretso na. Opo, Jen Sobardiaga. Genesis Sobardiaga. Ha? Kuya Abet Malatet, mga taga-riyan daw po sa Finance, Housing at saka Centerville Extension, nakatutok po sa ating palatuntunan. Siyempre po, ang Karene Panuncilio. Karene, magandang hapon po sa inyo. At siyempre po, ang Kadong Dades ng Central. Salamat din po ng marami sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ayan. Bumabati rin sa inyo, Sen, si retired General James Brillantes. Meron pa nga siyang suggestion Ewan ko lang kung pa pwede ito. Saan na ba si Sir James ngayon? Ano na siya parang retired na. Ganun ba? Hindi na natin Sir James. Nalimutan mo na kami ni Nelson. Hindi na tayo kilala na. Oo nga, oo. Papayad ho ba na total ang AFP at PNP, meron silang engineering brigade Oo nga at magaling silang magtayo talagang dekalidad. Bahagi ng pag-aaral nila yan. Ang civil engineering sa PMA year ay isa sa mga kurso nila yan. Pwede ba na may mga flood control ay ipaubayan na lang sa kanila para matibay, Sen? Sa tingin po ninyo? Pero siyempre, kukunti naman ng engineering batalyon nila. Hindi naman nila kaya lahat yun. Siguro yung mga minor siguro. Kasi meron din naman silang ibang gawain, hindi lang... Bagay. Hindi, ready comment ako si General James Brillantes. Sila na yung Baka pwede maging DPWH Secretary. Sir James, kamusta po kayo? Tuloy natin. Yung may kinalaman doon sa corruption, Sen. Ano lang ang pwedeng magawa ng Blue Ribbon? Kasi baka sa laki ng problema na ilatag po natin, mayroon bang magagawa ang Blue Ribbon Committee para kahit papaano ay mabawas-bawasan, sabi nga, ma-moderate itong grid na ito, Sen? Kaya nga sa September, sa Lunes, makinig ka. Abangan natin. Akala mo malilin lang mo ako. Abangan. Baka nga naman may... Pinag-uusapan natin ano yung mga factors ng corruption. Sinabi natin kanina, mahina na pundasyon ng ating mga institusyon. Nagpahalimbawa na tayo. O kawalan ng transparency. Ayun, nakatago. Yung mga aksyon ng pamahalaan, nakatago. Walang nagmo-monitor. Yung corruption kasi pinasimulan ni Satanas yan Di ba? Opo. Ang corruption kasing tanda ng unang paglalang sa tao Ba't Adan? Di ba? Nakurap agad si si Ano ba ang definition ng corruption? Akala ba niyo yung corruption pera lang ang Hindi na po ito. pinag-uusapan? Yes po. Tama. Kapag ka na-infringe yung integrity ng isang tao, corruption yun Kamukha nang isip-isipin mo kaganda-ganda na ng binigay na kapasyahan para doon sa dalawang taong unang nilalang. Nasa paraiso na po Ang ganda na ng kalagayan nila Nang dahil lamang sa sinubukan lang Kasi nga yung siguro hindi pa matatag yung kanilang disposisyon noon Opo. Subukan ko nga kanyang tuksuin itong mga ito. Napatukso ngayon. Kasi nga yung
walang transparent na eh. Wala pang monitoring noon eh. Di ba? Yung walang So sasaway. silang dalawa silang dalawa lang eh. Para kung nandun man lang, may nagsaway. Meron man lang sana At saka yung meron sanang na may mga regulasyon na May nakabantay. Huwag kang diyan, huwag kang makikinig sa ganyan. Itong pakinggan mo. Pagka Wala ahas, pang media noon, paano minsan eh. pagka ang pumunta sa iyo bubuyog, Opo. pwede mong pakinggan, halimbawa. Pero pagka ahas, huwag na huwag kang Ay, naku, makikinig. oo. O sa mga kapatid, wala, ahas lang yung... Opo. Ang bilis ng ahas di ba? Kung i-apply natin sa flood control projects, Oo, dapat merong mga regulasyon na makikita mo yon. Oho. Nasa September 1, sa Lunes sasabihin ko. Ayun, yung mga regulasyon na yun. Oo, para yung transparency, kitang-kita. Kasi pag nakikita mo, nakabuyang yan sa mata ng publiko, hindi siya nga makagalaw ngayon. may nakabantay. Teka muna. Nakabantay pala si Marcoleta. Maano ka ngayon, may deterrent ngayon yan. Dapat ganun. Sa Lunes, isa sa abangan nyo kung paano natin sila tuturuan. Opo. Kung paano natin naayusin. Kasi yun lang di ba yung lang usapin ng yung ghost projects yung taong bayan hindi nila alam na meron palang proyekto kasi totally wala nakakaalam na si DE. Wala nga, pati nga yung kapitan, hindi alam. Hindi sinasabi sa mayor o sinabi ng gobernador ng Mindoro Oriental. Wala nga kung hindi man lang nila pinaalam sa amin. Oo. Akala namin naguhukay lang sila ng kung ano-ano dyan. Ngayon pala Project na pala. project pala yun. Oo. Anong malay namin? Akala namin na naayos lang yung riprap. Hindi pala flood control. Paano magkakaroon ng flood control dito? Sabi ganun. Pati nga ata yung may-ari ng lisensya hindi rin niya alam na Ginamit. ghost project pala yung niya eh. Ganun nga. Sapagkat diba? tinatago nga, wala nga transparency. Pero kung nagbabantayan, alam mismo ng tao, pati tao nakikibantay na eh. Yan, oho. O isa yan sa magiging paksain ng ating Sa Lunes. Habang kinukunan natin sila ng input, ng sagot, Opo. sinasabihan, hindi ba dapat ito ganito? Yan. Para pa hindi lang yung nagtatanong, pati yung paraan. Oho. Mula sa kanila din. Isa-isang nalalaman ng tao, ganito pala dapat. So, concentration of power, isa yan. Nako, opo. Isip-isipin mo, gobernador ka, yung anak mo, mayor ng 2 munisipyo, Oho. Nako. yung asawa mo, congresswoman. Paano hindi mo makukurap? Wala na nag-check sa inyo eh. Magkakakutsaba na no? Oo. Ha? Ito yung mga dapat na maiwasan. Nung isang araw, diniscuss natin, yung politika at saka negosyo. Nagkasama na. Kasama kasi rito, example ito. Opo. Oho. Negosyante ka. Huwag mo pakikialaman ng politika. Anong nangyari? Negosyante ka, nagtayo ka pa ng political party. Ayun. Pagkatapos, ginrupo mo yung congressman. Bata ko kayo, ha? Pagka merong nagpanukala ng legislation na medyo babangga sa interes ng aking negosyo, tumira kayo lahat, ha? Parang lahat yan. Opo. Yan ang corruption. Maganda yung negosyo, maganda yung panukala. Kaya lang tatamaan yung negosyo niya. Nako. Oho. O tao niya. Kasi member ng political party niya. Oho. Siya nagpanalo doon. Halimbawa. Tama ba yun? Ang negosyo. Yung politika. Pag pinagsama mo yan, ayan, mababatbat ng corruption ang bansa mo. Pero sa iba dyan, medyo yung pinagandaan tawag. Lobbyist po ang tawag nila doon. Pareho lang yun. Ganun ba? Si Nelson, halimbawa, Ayan, oo. negosyante. Malaking negosyo. Mga oligarchs ito eh. Yan. Kaya, halimbawa, Nelson O. Lubao, yung O, oligarch. Yan. Oligarch. Ang gagawin niya, paihiram niya yung executive niya. Pa-appoint niya ngayon na secretary ng ganito. Ayun. Hindi kayo na-influensyahan mo ngayon kasi ikaw ang may-ari ng... Totoo. Ikaw ang tagagawa ng kuryente. Pina-appoint mo yung bata mo para ikaw ang... Department of Energy. Sa ERC, Totoo. May ERC. Ikaw ang nagre-regulate ngayon ng rates ng distribution utilities. Di ngayon, puro para sa'yo. Oho. So, imbes na makinabang ang taong bayan, yung negosyo mo, pinakita. Hindi pwede yung gano'n. Another one, cultural acceptance. Ayan, ang matindi. Ito. Medyo Yan ang mahirap. malalim na ito, Sen. Talaga pong yan ang kalakaran eh. Tanggap po yan. So parang tinatanggap na ba ng taong bayan ito? Yung lagay system? Nako. Pupunta ka sa boss, ka nang pumila. Ito, SOP na eh. Boss, ikaw na ang LTO.
Kailangan na walang ganito sana. O kaya lang, boss, yan po yung kalakaran. Standard na. Total naman po barya-barya lang naman po yan Pero yan ngayon, dyan sa social fiber mo, dyan nauhulma. Yung ugaling ganyan. Kaya hindi na kanya. Kaya kahit binatikos mo, parang akala mo walang kabagay-bagay. Hindi, kalakaran yan LTO yan Bureau of Customs yan Di ba? Sabi nung iba, may kasabihan daw dyan ba't pa ako magpapakapagod? May gagawa namang iba. Barya lang ang katapat. Di ba? Social acceptance. Social acceptance Sen, tama. Political patronage. Yan. Ayan, boss. Akong bahala sa'yo, Ito yung gagamitin mo para ikaw ay dito ka, i-appoint kita na ganito. O, in-appoint mo chief PNP, halimbawa. Sa palagay mo ba, merito ang pinag-uusapan? Kaya nga merong CA, Commission on Appointments. Yan. Nabanggit na naman ang Commission on Appointments. Di ba? Medyo, yung sugat na nandun baka maano na naman, di ba? Opo. Mabuhay na naman, Nagkita-kita kami uli, yung organization namin Nung nagpasya yung walang pasok dahil may bagyo. Opo. Wala naman bagyong dumating di ba? Wala. Pero nag-o-taking pala kayo doon Pero pinag-report kami sapagkat constitutional Kasi nakasulat sa constitution within 30 days. Obligado pala. Oo. Kaya kahit na bumabagyo, kinancel lahat ang mga gawain namin, yun lang, mag-organize ang CA. Member ng... Para hindi kami makalabag sa saligang batas. Ito yung part ng Senate Sen. Hindi lang yun, pati yung... yung buong komisyon nandun. So, yung 12 membro ng House, contingent, 12 rito, para ma-establish, para ma-create ang Commission on Appointments. So, yun pala ang nangyari doon. Kaya pala may nakita ko mga pictures na nag-oath-taking pala kayo. Ang tanging gawain niya ay para sa ganon, doon mo makikita na kaya ka hinirang ng Pangulo because ang pinag-usapan natin ay competence at saka merit. Hindi dahil kumpadre ka niya. Dapat wala yung political patronage. Yun ang sasala, yung CA. Ikaw ang tagasala dyan. Yun ang trabaho mo. Hindi kayo nagpunta dyan para gumawa ng batas. Hindi. Ito yung prinsipyo ng checks and balances. In-appoint ng presidente, ano ang balancing factor? Teka, kikilatisin namin yan. Yun ang gawain ng Commission on Appointments. Sa mga binanggit yung mga factors ng corruption, alin dyan ang... parang ang dami Alin dyan ang dapat na mauna ko? Kasi kung parang sa isang dyan, di ba? May pundasyon Hindi, wala namang dapat mauna. Lahat i-address na dapat ma-address ganito. lahat. Alin dyan ang pinakamatinding dapat na ma-knock out? Lahat kinakailangan. Kasi pag naiinisa nandyan, nandun pa rin. Lahat ma-knock out. Nakikita ko kasi dito sa flood control project, nung ito ay mabunyag, parang parang... Dahil nga walang transparency, walang nagmo-monitor, di ba? Parang magandang simula ito. Ngayon, may nagyayabang. Basahin mo yung dyaryo ngayon. Kaya lang, hindi ko na muna sasabihin ko sa Lunes. Anong Wala yabang? yung kaunting pahiging ba dyan? Makinig kayo. Puro ganyan Lunes pa, alas 9 ng umaga. Ang sabi tuloy ni Carey Herrera Sen, ay binabati niya ang kanyang 3 anak na si Raymar, Jeff at Dandan. Bakit 3 lang ang binabati niya? 18 lahat yan. At iniimbitahan kayo, Sen, kung bukas libre kayo sa anniversary ng King's Empire. Sa kondisyon na ang batiin mo, 18, hindi 3. Carey, paki-texto yung Yung 15 pa. Tatlo yan Oo nga. Tatlo pala, di 15 pa kulang. Bakit ka mo 3 lang ang binabati mo, 18 lahat yan? Yung 15 pa, paki-text na lang. Pero, meron ba tayong nakuha ba natin? Yung bosses ng dating Chief PNP, may concern na rin siya ngayon para sa flood control. Si... PNP Chief General Nicolas Torre. Ano sabi niya? Mamaya, iparinig natin, magbabasa lang tayo. Direct naka-ready ba yun? Meron siyang mensahe pero parang may pasaring
Pupunta siya sa Blue Ribbon? Hindi ko lang alam. Mamaya, direct, basa lang kami ng mga reaction, ha? Sabi ng ating mga reactors, B, Senator Marcoleta na lang, mas tiwala ang taong bayan. Antonio Del Ponso Legazpi, City Albay. Hindi na po. Tama na yung kay Senador Marcoleta na Blue Ribbon. Alfonso Jurado, Bambang, Santa Cruz, Maynila. B, hindi na po kailangan. Respeto naman sa chairman ng Blue Ribbon Committee, Robert Cabral, North Point, Hong Kong. Hindi na po kasi mas naniniwala kami kay Senador Marcoleta. Mabuhay kasi. Ruel Bilbao ng Dubai. No need. Let the Blue Ribbon Committee of Sen. Marcoleta handle it. Mas may tiwala kami. J. Ramirez, Santa Rosa, Laguna. Hindi po kami sang-ayon. Mas may tiwala kami kay Sen. Marcoleta kasi kesa sa mga nakikisawsaw. GSP ng Cainta Rizal. Blue Ribbon Committee is suffice. Junaldin, Pumbaya, Marawi City. Patient. Oo. Hindi na po kailangan dahil may tiwala po ako kay Senador Marcoleta. Ray Hermosa, Salinas, Bambantarla. B, hindi na po kailangan. Rogelio Lucas, Bulacan. Naniniwala kami na ang Blue Ribbon Committee ang pinaka-credible at honest sa lahat. Angel Aberia ng Bacolod City. B, hindi na makakagulo sa Blue Ribbon Committee na San Dante Marcoleta. Yuki Mapalad ng Japan. Hindi na, magaling talaga si Senador Marcoleta. Meli J. Amhadul, Jeddah Kingdom, Saudi Arabia. Si Ka Ray Manyo, nanonood daw po yung mga taga riyan sa Unlad, nakatutok sa ating palatuntunan. At pati si Joe Bacho ng New Zealand. Ganon? Yan. Aha. Yan, binabati kayo, Sen. Ka Manny Mendoza, nakatutok din po sa ating palatuntunan, sa atin pong mga kababayan. Ayun. Tuloy pa? Oh, sige. Tuloy pa, 5 minutes pa. 5 minutes pa. Opo. Pero dito sa... okay na ba? Iparinig nga natin yung boses ni dating PNP Chief Nick Torre. Meron sa... first time ito na nagbigay. Flood control? Contractor na ba siya? Hindi po. Hindi pa natin na-ready? Sayang, Meron siyang statement Talaga? doon sa kanyang Facebook Live, doon sa kanyang nandito sa pinadala ni Mar Gabriel, hindi niyo Hindi, kinuha. ano nga yung pinaka-gist? Ang binanggit lang niya ay nakakaawa daw po ang taong bayan ngayon dahil sa epekto ng mga pagbaha. Tama naman yun. Sino Opo. bang hindi maawa? Lalong-lalo naman yung... isip-isipin mo, ililikas mo yung buong pamilya mo. Opo. Pagkatapos lahat ng ari-arian mo, kung hindi man lahat, nasira. Pananim mo, nasira. Pati hayop na tinatangkilik mo, namatay lahat. Talaga po. mapapaluha kayo. Ilang beses ko ba sabihin sa inyo na nung kami ay nasa probinsya pa, na ako'y nasa elementary pa, bagong tanim. Kumisa naman ay halos magbubunga na yung aming palay. Bigla naman darating itong baha na ito. Naku, maluluha At kayo talaga. makikita mo, pag naiisip ko yun, alam mo, naalala ko yung tatay ko, yung hirap niya. Pagkatapos, nakita mo, nandun na lang siya doon sa kanyang tumba-tumba. Meron siyang maliit na tumba-tumba. Aha. Yun ang pinakakawawang nakikita ko. Yun ang tagpong Nakalagayan na pag Yes. tinignan ko ang tatay ko. Alam ko Oho. Alam ko talagang yun ang simula na naman ng paghihirap na. Yung buntis na yung palay mo, ilang linggo na lang aanihin na, no? Paano Oo. yun na lang inihintay mo na makarecover yung pagkain ng pamilya niya. Totoo. Yung iba, maring maibenta namin. Andun na lahat Lahat nung ginugol niya, inutang niya lahat. Pagkatapos ngayon, isang araw lang, masisira ang buong. Lalos, Ay, nako. Si Kuya Vince Agabaw. Kuya Vince, maraming salamat. Nakatutok din daw ang pinakabatang mayor sa bansa ngayon at the age of 21 years old. Si Mayor Jamila Ruma ng Rizal, Cagayan. Sa edad na 21 anyos. Aba talaga naman, siya daw pala ang youngest mayor sa buong bansa ngayon. Ayan, Ilang edad yung nakalaban niya? 85 years old. Pinakamatanda naman. Hindi ko lang po alam. Sinabi ni Kuya Vince, Si Arvin Tan. Arvin, maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Si Tatay Juan. Sabi naman ni Tatay Juan, sa Kanay Santa Cruz, Zambales, Sen, dito po sa amin sa Zambales, 10.50 per kilo ng bigas. Hindi pa po nabilad. Balay. Per kilo ng palay pala, Sen. Yun. 10 pesos 50 centavos. Yan ang sinasabi natin. Paano mabubuhay ang farmer, Jen? Yun na nga. Isip-isipin mo, pinakamababang production cost mo, 22 pesos.
hindi ka pa nakabawi. Totoo. O, sabihin mo na lang, 11 pesos. Oho. Hindi kalahati lang ng production cost mo. Yung 11 mo, Totoo. negative ka. Kaya pala nagpapadala ako ng bigas kay Tatay Juan. Sabi niya, Jen, pasensya ka na muna. Wala ako. May papadala bigas sa inyo. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, ang kalagayan ng pagsasaka sa ating bansa, subsistence farming. Oho. Para lang Makakain. pangbuhay lang ng pamilya niya. Hindi ganun ang dapat eh. Kailangan buhayin mo ang pamilya mo, buhayin mong ekonomiya, buhayin mong bansa mo, mag-contribute ka Oo. doon sa ekonomiya ng bansa mo. Oho. Eh hindi ganun eh. Palubog eh. Ayun. Sabi po nung mga taga riyan sa Central America, Sen, sa ano daw po Teka, Central America? Opo, ang ka Roger Valdez. Saan yan? Costa Rica, Panama? Panama daw po. Sabi niya, Panama. nakadalo na po ang Kong Dante dito sa amin sa Panama City. Oo. Ayun, natatandaan nila. Nakadalawang beses akong dumalo dyan eh. Ayun, Oo. tandang-tanda daw po ng ka Roger Valdez. Oo, Spanish ang ano eh. Ganun ba? Si Padre. Oo. So, pag nanalangin nyo, Senyor Padre. Opo, Medyo na ano ko, medyo kinilabutan ako nung una. Akala niyo ba't may Padre? Hindi sa parinig. Ano? Opo. Sa Sariaya, Quezon naman daw po ay ang Boss Moto. Ayan, Boss Moto, mga taga riyan po sa Sariaya, Quezon. Happy birthday na rin kay Rico Melgar dyan. Ito naman ay sa Quezon East. Ha? Ayan, Ang bumabati ang kanyang pinakamamahal na misis, si Ka Mary Ann. Kariko, magandang hapon po. At si Happy Janelle Aberisa pala. Aba? Sabi niya, Jen, pakisabi naman kay Sen Marcoleta, batiin ng pala kami dito sa Radyo Agil Lucena. Ayun, Janelle Aberisa. Nabati ko po ang lahat ng mga kawani ng Net25 dyan sa Lucena. Lucena. Opo. Ako, nakarating ako dyan, Jen. Ha? Ganun po. Oo, pinadalan pa ako ng... ano na yung pansit dyan? Chami. Chami. Pansit chami po. So, yung pansit na, hab-hab. Oo, pero ang pinakamasarap na nakain ko yung ano eh, yung karning ba? Crispy pata ho. Crispy pata. Crispy pata ng Candelaria. Paano ba nila piniprepare yun? Napakalambot. Pati buto lumambot eh. Opo. Paano kaya? Tanungin natin si Kuya Luding, Sen. Kasi si Kuya Luding ata nakakaalam ng sikreto niyan eh. Patawag mo sa... Kay Kuya Luding ba yun? Kay Kuya Luding ho, at saka si Mayor Maki nakakaalam Hindi niyan ko malaman kung paano ang ginawa na pati yung buto. Malambot. Malambot eh. Tsaka malasa-malasa. Yung lasa. Oho. Talaga. Ang malungkot, hindi nyo napapasin, nakakarami na kayo. Bawal na pala. Resulta na po ng ating Vox Populi. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Senador Kiko, Sen Tito Soto, ang nagsabi ng opo, sang-ayon kami, 0% ang nagsabi ng hindi na po kailangan 100%. Yan po ang resulta, Sen. Mukhang mabigat po yung nakaatang sa inyong balikat, Sen. Ang inaasahan ng ating mga kababayan. Sinabi naman natin, basta pagtulong-tulungan natin, lalong-lalo na po yung taong bayan, walang hindi natin maayos, basta pagtutulungan lang natin. Yan ang pinaka-importante. Ayan. At ito daw po, Sen, pasensya na kayo. Ito'y bahagi ng corruption sa amin ni Happy birthday kay Nelson. Brother Mike Ramos ng Banlat, Nueva Ecija. Belated happy birthday sa kanyang misis na si Sister Fair Ramos. Happy viewing sa Ramos family at happy viewing din sa mga taga-lokal ng Banlat, Nueva Ecija. Happy viewing kina Brother Melesio at Tita Mids Salinas ng Binyan City, Santa Rosa, Laguna. Happy birthday kay Gigi Yabut. Advance happy birthday kay Rodri Hernandez. Happy birthday sa ating masipag na correspondent ng Batangas, Emar de la Vega. Happy 75th anniversary lokal ng Kalubawan, distrito ng San Carlos City, Pangasinan. Happy viewing to Abed Dula and family ng Angeles City, Pampanga. Ayun, si Ka Abed. Salamat po ng marami. Bago na tayo magtapos, wag nyo na pong i-open yung yung online na wrapper. Ano ba yun? Wala, pabagsak na po yan. Wag nyo na po, kasi ang dami nagme-message sa atin. Ang dami nagme-message sa amin. Huwag nyo patulan. Wag nyo na patulan kasi talagang ginawa nila yan. Tingnan nyo na lang.
Meron silang post dyan 16 hours ago eh. Oho. Ang nag-like, 6. Anim po. Kaya mga ilang buwan lang po, magsasara na po yan. Wala na wala na nagpa-follow. Ngayon, binubuhay po nila yung mga issue para ma-curious kayo. Wag ho kayo magpa-bait sa kanila. Yes. Opo, wag ho kayo magpa-bait. Alam niyo na. Wag na po kayo magpa-bait. Basta ayusin na lang po niyo yung masarap na hapunan niyo. Yan. Masarap na hapunan. Ang unang subo para sa amin. Salamat po ng marami. See you on Monday po. Alas 9 ho. Maghahanda kami. Monday. Alas 9. May pasabog po. Ito po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programang paborito ng bayan dahil sa Friday ngayon. See you on Monday. Bye!